Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Reyes, isang doktor na may higit 15 taon ng karanasan sa medisina. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang ano ang dapat kainin at iwasan para sa mataas na kolesterol. Isa sa mga pangunahing sanhi ng mataas na kolesterol sa dugo ay ang hindi malusog na paraan ng pagkain. Sa makatuwid, ang pagsasaayos sa ating dieta ay isang napaka-epektibong paraan upang mapabuti ang kondisyong ito. Kaya, ano nga ba ang dapat kainin kung mataas ang iyong kolesterol? Narito ang 7 pinakamahuhusay na uri ng pagkain na natural na tumutulong sa paglilinis ng iyong mga ugat o arteries. Ang mga pagkaing ito ay napatunayan na sa siyentipikong pananaliksik at napatunayang nakakabawas at maaaring baligtarin pa ang pagbuo ng plaque. Ang una sa listahan ay ang bawang. Ang bawang ay naiugnay sa paggamot o pag-iwas sa hindi bababa sa 220 iba't ibang kondisyong pangkalusugan o mga sintomas. Ngunit pagdating sa sakit sa puso, na siyang pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga taong nasa mga industrialisadong bansa tulad ng Pilipinas, ang bawang ay itinuturing na isa sa mga superfoods. Sa katunayan, ang epektong panggamot ng maanghang na pagkaing ito ay maaaring makabawas sa panganib ng stroke ng higit sa 50% at ito ay napatunayan na ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng bawang araw-araw ay hindi lamang nakakatulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, kundi pinipigilan din nito ang pagdikit ng calcium at pinipigilan ang calcification sa coronary arteries. Susunod sa ating listahan ay isang napakahalagang prutas, ang granada o pomegranate. Bagamat hindi lahat ay gusto ang medyo maasim-asim at matamis na lasa ng granada, ayon sa maraming pag-aaral, ito ay isa sa mga pinakamabisang prutas sa pag-alis ng plaque na namumuo sa mga daluyan ng dugo. Mayaman ito sa polyphenols, kabilang ang tannins at anthocyanins. Ipinakita ng pananaliksik na kapag umiinom ka ng pomegranate juice, makakatulong itong alisin ang plaque sa arteries ng hanggang 30%. Ito ay isang kahangahangang numero. Binabawasan din nito ang presyon ng dugo at pinapataas ang kabuuang antioxidant status ng 130%. At isa pang, pag-aaral ang nagpakita na maaari rin nitong pabagalin ang proseso ng oxidation na nagdudulot ng pamumuo ng plaque. Ang granada ay naglalaman ng napakataas na antas ng antioxidants. Dahil dito, hindi na dumidikit ang atherosclerotic plaque sa mga pader ng ugat. Ang pagkain ng granada araw-araw ay makakatulong na pigilan ang pag-unlad ng mga sakit na nauugnay sa plaque at atherosclerosis at kasabay nito ay binabawasan ang epekto ng stress sa mga selula ng daluyan ng dugo kaya tinutulungan ang mga ugat na manatiling bukas at panatilihing maayos ang daloy ng dugo. Pangatlo ay ang ubas. Ang ubas ay naglalaman ng flavonoids. Ito ang sangkap na nagbibigay ng kulay ube sa ubas. Ang ubas ay mayroong quercetin at resveratrol, kaya pinipigilan nito ang oxidation ng LDL cholesterol, isang uri ng masamang kolesterol para sa kalusugan ng tao na nagiging sanhi ng pagbuo ng plaque sa pader ng mga ugat. Hindi lamang ito nakakatulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, kundi ang regular na pagkain ng ubas ay magpapababa rin sa panganib na magkaroon ng pamumuo ng dugo at maiwasan ang panganib ng atake sa puso. Kung mahilig ka sa mga inihaw na pagkain tulad ng lechon o barbecue, hindi mo dapat palampasin ito. Ito ay ang kimchi. Walang duda, ang mga fermented na pagkain ay mabuti para sa iyong panunaw at kalusugan. Naglalaman ang mga ito ng maraming probiotics na nagtataguyod ng malusog na bituka, isang bagay na ipinakita ng mga siyentipikong pag-aaral, ay isa ito sa mga pagkaing tumutulong na mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Pagdating sa kalusugan ng puso at atherosclerosis, ang kimchi, isang tradisyonal na pagkaing Koreano na gawa sa fermented na pechay, na kinahihiligan na rin ng maraming Pilipino, ay isang perpektong pagkain na nagpapabagal sa proseso ng pamumuo ng plaque.
Sa katunayan, natuklasan sa isang pag-aaral na ang kimchi ay mas epektibo pa kaysa sa isang kilalang statin sa pagpigil sa pamumuo ng plaque at pagpapababa ng masamang LDL cholesterol. Ang mataas na bilang ng probiotics sa kimchi ay tumutulong din na alisin ang anumang lason at mapanganib na kemikal sa iyong bituka. Ang mga friendly bacteria na ito ay napatunayang mahusay sa hindi mabilang na pag-aaral upang maiwasan at gamutin ang mga sintomas ng higit sa 200 iba't ibang sakit. Susunod ay isang uri ng buto na, bagamat maliit, ay ginagamit na sa folk medicine sa Asya sa loob ng libu-libong taon. Ito ay ang linga o sesame seeds. Ang butong ito ay may natatanging lasa, mabango, at masarap, at puno ng bitamina at mineral, kabilang ang copper at manganese. Ang linga ay nagbibigay ng malaking halaga ng iron, phosphorus, calcium, magnesium, vitamin B1, zinc, molybdenum, selenium, at kahit fiber. Ang mga benepisyo nito para sa puso ay nagmumula sa dalawang kahanga-hangang compound na tinatawag na sesamin at sesamolin. Mayroon din silang kakayahang magpababa ng masamang kolesterol at maiwasan ang alta presyon at pinapataas pa ang antas ng vitamin E sa mga tissue. Ipinakita sa isang pag-aaral na ang pagkain ng sesame oil araw-araw sa loob ng 45 araw ay maaaring natural na magpababa ng iyong presyon ng dugo. Ipinakita rin sa isa pang pag-aaral na ang sesame oil ay maaaring maiwasan ang atherosclerosis. Ang sesamin ay maaari ring protektahan ang iyong atay mula sa pinsala ng oxidative stress. Kapansin-pansin, ipinakita pa ng mga siyentista na ang linga ay mas epektibo kaysa sa isang sikat na gamot para sa pananakit ng tuhod dahil sa arthritis. Hindi masamang pakinggan ang mga ito, at isa pang pampalasa na paborito rin ng marami. Mahuhulaan mo ba kung ano ito? Ito ay ang luyang dilaw o turmeric. Pagdating sa pampalasa para sa kalusugan ng puso, wala nang hihigit pa sa luyang dilaw. Ang pangunahing aktibong sangkap sa matingkad na dilaw na pampalasang ito ay ang curcumin, isang napakalakas na antioxidant mula sa grupong polyphenol. Pagdating sa kalusugan ng puso, mayroong 12 mga pag-aaral na malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan nito sa pagprotekta sa puso at mga daluyan ng dugo. Ipinakita sa isang pag-aaral na may kakayahan ang luyang dilaw na maiwasan ang pinsala sa arteries na karaniwang nauugnay sa pagbabara. Ipinakita rin sa isa pang pag-aaral na ang araw-araw na dosis ng curcumin ay maaaring makabuluhang mapabuti ang functional state ng iyong mga daluyan ng dugo sa loob lamang ng 2 buwan. At nagbigay ng conclusion ang mga mananaliksik na ang paggamit ng curcumin ay isang simpleng gawi na nakakatulong bawasan ang panganib ng mga sakit sa puso o stroke. Susunod, isang bitamina na nagpapanatili sa iyong mga ugat na laging malinis at maayos ang daloy ng dugo. Ito ay ang B vitamins. Kasama sa B vitamins ang vitamin B1 o thiamine, vitamin B2 o riboflavin, vitamin B3 o niacin, vitamin B5 o pantothenic acid, vitamin B6 o pyridoxine, vitamin B7 o biotin, vitamin B2 preseche o cobalamin, at folic acid o vitamin B9. Karaniwan, makukuha mo ang lahat ng ito sa isang multivitamin. Ang mga B vitamins na ito ay matatagpuan sa maraming pagkain tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo, kalabasa, kabute, beans at legumes, lettuce, saging, pakwan, lemon, orange, suha, berries, kamatis, at marami pang iba. Sa madaling salita, ang B vitamins ay makakatulong sa iyo na bawasan ang panganib ng mga sakit sa puso. Ito ay ilan lamang sa mga kahangahangang likas na sangkap na tumutulong sa iyo na mabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso. Sa katunayan, may halos 3 natural na sangkap na kilala para sa kalusugan ng puso. Ang gamot ay hindi palaging ang tanging pagpipilian. Piliin din ang mga natural na pagkain tulad nito upang protektahan ang kalusugan mo at ng iyong pamilya.
Isang malusog na dieta at maraming ehersisyo, kasama ang mga natural na lunas tulad nito, ay makakatulong sa iyo na manatiling malusog kasama ang iyong puso sa mga darating na taon. Bukod sa pagpili ng mga pagkaing mabuti para sa coronary artery disease, ang tamang paghahanda ng pagkain ay malaki rin ang naitutulong upang mapataas ang benepisyo nito. Sa halip ng mga pritong pagkain na maraming mantika, dapat mong unahin ang mga steamed, pinakuluan, o salad upang maiwasan ang panganib ng pagtaas ng kolesterol dahil sa mantika. Ano ang masasabi mo tungkol sa 7 pagkaing ito? Iwanan ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba. Sa pagtanda, bawasan ang karne at isda at kumain ng 3 murang gulay na ito kasama ng kanin. Kahit malabo na ang mata ay lilinaw muli, bubuti ang daloy ng dugo sa utak at hahaba ang buhay. Sa panahon ngayon, dahil sa sobrang pagkain lalo na ng mga karne ng hayop, ang panganib ng mga sakit sa puso, diabetes, stroke, at cancer ay maaaring mangyari. Mas mataas ang tsansa ng pagkakasakit kapag kumakain ka ng sobrang red meat o mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, o tocino dahil naglalaman ito ng saturated fats, nitrates, at nitrosamines. Kaya, ano-ano ang mga gulay na ito? Ano ang epekto nito sa kalusugan? Ano ang mga dapat tandaan kapag kinakain ito upang hindi makasama sa kalusugan? Ang unang gulay na ibabahagi ng kalusugan. Lahat sa lahat ngayon ay ang repolyo. Ang repolyo ay naglalaman ng maraming bitamina, mineral, antioxidant compounds, at fiber. Nagdudulot ito ng maraming benepisyo sa kalusugan. Hatiin natin ang repolyo sa gitna. Pagkatapos, alisin ang matigas na gitna nito at paghiwa-hiwalayin ang mga dahon. Ang repolyo ay kilala sa kakayahang labanan ang kanser. Isang pag-aaral na tumagal ng 30 taon ay patuloy na nagpapakita na ang pagkain ng mga gulay na cruciferous ay nauugnay sa pagbaba ng panganib ng kanser. Kamakailan, natukoy ng mga mananaliksik na ang sulfur-containing compound na nagbibigay ng mapait na lasa sa mga cruciferous na gulay na tinatawag na sulforaphane ay siya ring may kakayahang labanan ang cancer. Sa molecular level, natuklasan ng mga mananaliksik na ang sulforaphane ay may kakayahang antalahin o pigilan ang cancer sa iba't ibang uri nito tulad ng melanoma, esophageal cancer, prostate cancer, at pancreatic cancer. Ang malalambot na dahon sa labas ay maaari mong punitin gamit ang kamay. Maaari mo rin itong hiwain ayon sa gusto ng iyong pamilya. Ipinakita ng mga mananaliksik na ang sulforaphane ay may kakayahang pigilan ang mapanganib na enzyme na histone deacetylase, na kilalang nauugnay sa pag-unlad ng mga selula ng kanser. Ang kakayahang pigilan ang HDAC enzymes ay maaaring gawing potensyal na bahagi ng paggamot sa kanser ang mga pagkaing naglalaman ng sulforaphane. At ang repolyo ay kilala rin bilang mabuti para sa puso. Ang mga anthocyanin compound sa repolyo na tumutulong protektahan laban sa kanser ay napatunayan ding pumipigil sa pamamaga na nagdudulot ng mga sakit sa puso. Isang kamakailang ulat sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa flavonoid at mas mababang mortality rate mula sa cardiovascular disease at sinabing kahit maliit na halaga ng mga pagkaing mayaman sa flavonoid ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang mataas na antas ng polyphenol sa repolyo ay maaaring magpababa ng panganib ng cardiovascular disease sa pamamagitan ng pagpigil sa platelet aggregation at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang repolyo ay napakabuti para sa immune system at digestive system. Alam mo ba? Ang glucosinolate compound sa repolyo ay may kakayahang pigilan ang pagdami ng H. pylori bacteria, isang uri ng bakterya na karaniwang nauugnay sa pamamaga at ulcer sa tiyan. Sa makatuwid, ang repolyo ay maaaring gamitin bilang isa sa mga pagkaing nakakatulong mapabuti ang paggana ng digestive system. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system,
dahil mayaman ito sa vitamin C. Isa ito sa pinakamahalagang bitamina na tumutulong sa katawan na maabsorb ng mabuti ang iron, lumikha ng collagen para mas mabilis gumaling ang mga sugat, at palakasin ang immune system na tumutulong sa katawan na maiwasan ang maraming uri ng sakit. Gayunpaman, ang katawan ay hindi natural na gumagawa ng vitamin C, kaya kailangan nating kumuha nito mula sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang repolyo ay isa sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C na dapat mong idagdag sa iyong dieta. Bawat 100 gramo ng repolyo ay naglalaman ng 25 milligrams ng vitamin C. Ang pagkain ng repolyo ay isa ring paraan upang palakasin ang immune system ng katawan. Ang matitigas na bahagi ng repolyo ay ilagay sa isang mangkok at lagyan ng kaunting asin. Haluin at piga-pigain upang maalis ang sobrang tubig. Sa simpleng paraang ito, magkakaroon ka ng isang masarap at napakasustansyang ulam na mabuti para sa kalusugan. At ang pangalawang sangkap na kailangan ko para sa ulam na ito upang magdagdag ng mas maraming nutrisyon ay ang kabute. 20 gramo ng pinatuyong kabute, ibabad hanggang lumambot. Ang shiitake mushroom ay matagal nang itinuturing na simbolo ng mahabang buhay at naging pamilyar na sa mga taga-Asya. Sa loob ng mahigit 6,000 taon, ang shiitake ay bahagi na ng mga pharmacopoeia laban sa kanser sa maraming bansa tulad ng China, Japan, at Korea. Ngayon, sa Europa, ang kabuting ito ay kasama na rin sa mga regimen sa paggamot para sa ilang malalang sakit tulad ng rayuma, allergy, at hepatitis. Ang shiitake mushroom ay nagbibigay sa iyo ng saganang vitamin B na mahalaga para sa metabolismo ng katawan sa pamamagitan ng pag-convert ng pagkain sa enerhiya. Ang vitamin B ay tumutulong din sa katawan na gumawa ng mga red blood cells na pumipigil sa anemia sa mga bata. At ito na ang kabuuang kabute na mayroon ako. Ilalagay ko muna ito sa isang tabi. Susunod, kakailanganin kong maghanda ng 20 gramo ng sibuyas, tadtarin ng pino. Ang ulam na ito ay magiging napakabango at kaakit-akit kapag niluto kasama ng sibuyas. Ang regular na pagkain ng sibuyas ay nakakatulong din na magpababa ng masamang kolesterol sa dugo at tinutunaw ang mga namumuong dugo na nagdudulot ng pagbabara sa mga ugat. Kaya naman, binabawasan nito ang panganib ng pagbabara sa ugat at mga sakit sa puso. Bukod dito, ang sibuyas ay isa sa mga napakahusay na lunas para sa mga pasyenteng may diabetes dahil naglalaman ito ng herbal insulin at ito na ang kabuuang sibuyas na mayroon ako. Ilalagay ko muna ito sa isang tabi. Narito ang ilang pampalasa na kailangan para sa ulam na ito. Upang maging mas malambot at masarap ang ulam, gagamit ako ng kaunting taba ng baboy. Ngunit kung ikaw ay may mga pre-existing conditions tulad ng mataas na cholesterol o fatty liver, palitan ito ng cooking oil. Matapos matunaw ang taba ng baboy, ilagay ang lahat ng tinadtad na sibuyas at igisa hanggang maging golden brown. Ngayon, ilagay ang lahat ng pampalasa, haluin ng mabuti hanggang matunaw. Uunahin kong igisa ang matitigas na bahagi ng repolyo sa mahinang apoy sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Dahil mas matigas ito, mas matagal itong lutuin. Isa ito sa mga pagkaing mayaman sa fiber. Ang repolyo ay mayaman sa fiber kaya mabuti ito para sa digestive system. Nakakatulong na mapabuti ang constipation, nagbabalanse ng blood sugar, at nagpapababa ng kolesterol. Kaya, huwag kalimutang isama ang napakagandang gulay na ito sa dieta ng buong pamilya. Hindi lamang ito naglalaman ng maraming mahahalagang sustansya para sa katawan, kundi ang repolyo ay isang napakapangkaraniwan, madaling hanapin at murang gulay. Bukod pa rito, ito rin ang pangunahing sangkap sa paghahanda ng maraming masarap at kaakit-akit na pagkain. Kasabay nito, ang repolyo ay madaling isama sa maraming iba pang uri ng pagkain. Matapos maggisa ng 3 minuto, ilagay ang lahat ng dahon at maggisa pa ng 2 minuto sa mahinang apoy. Bagamat maraming benepisyo sa kalusugan ang repolyo, may ilang bagay na dapat tandaan kapag kumakain ito. Una,
Ang repolyo ay naglalaman ng maraming sulfur. Maaari itong maging sanhi ng pagkakabag, kaya kumain lamang ng sapat na dami, hindi sobra-sobra. Pangalawa, ang repolyo ay maaaring magdulot ng allergy. Hindi lahat ay maaaring kumain ng repolyo. Kung hindi ka pa nakakain nito, mag-ingat, kumain muna ng kaunti at obserbahan ang reaksyon ng iyong katawan. Ang mga taong may hypothyroidism ay hindi inirerekomendang kumain ng gulay na ito dahil naglalaman ito ng goitrin. Ang mga taong may problema sa thyroid ay hindi dapat kumain ng repolyo dahil maaari nitong palakihin ang thyroid gland o goiter. Kung gusto mo pa rin kumain ng repolyo, kumain lamang ng kaunting dami. Bukod pa rito, bago lutuin, hiwain ang mga dahon at ibabad sa tubig, pagkatapos ay hugasan ng malinis at iwanan ng mga 10 hanggang 15 minuto bago lutuin. Ang paraang ito ay makakatulong na epektibong masira ang goitrogenic compounds. Kung ikaw ay nakatakdang operahan, kumonsulta sa iyong doktor bago kumain ng gulay na ito dahil ang gulay na ito ay mayaman sa vitamin K na maaaring makasagabal sa mga gamot na pampalabnaw ng dugo. Ang mga kaso ng malubhang sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis ay hindi dapat magdagdag ng repolyo sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. At matapos maluto ang gulay, ilagay ito sa isang plato at i-enjoy ang ulam na ito. Para sa mga ginisang pagkain, mas mainam na kainin ito habang bagong luto. Kung hahayaan mo itong masyadong matagal, maaaring mawala ang maraming bitamina at mahahalagang sustansya sa pagkain. Mahilig ka bang kumain ng repolyo? At paano mo karaniwang inihahanda ang ulam na ito? Ibahagi ang iyong paraan ng pagluluto sa comment section. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang gulay, ang kalabasa. Isang napakagandang pagkain na mayaman sa antioxidants na napakabuti para sa paningin. Nakakatulong itong maiwasan ang anemia, nagpapalakas ng kalusugan ng puso, nagpapabuti ng immune system, pumipigil sa maagang pagtanda, at nagpapaganda ng kalidad ng tulog. Ang unang sangkap para sa recipe ngayon ay ang kalabasa. Maaari kang gumamit ng sapat na dami para sa iyong pamilya. Ang kalabasa ay kilala sa kakayahang bawasan ang panganib ng mga malalang sakit. Ang mga free radicals ay mga molekula na nalilikha ng proseso ng metabolismo ng katawan. Ang mga sangkap na ito ay may papel sa pagpatay ng mga mapanganib na bakterya. Gayunpaman, kapag labis ang produksyon ng free radicals sa katawan, nangyayari ang tinatawag na oxidative stress na nauugnay sa mga malalang sakit, kabilang ang sakit sa puso at cancer. Ngayon, balatan natin ang kalabasa. Ang kalabasa ay naglalaman ng mga antioxidants tulad ng alpha-carotene, beta-carotene, at beta-cryptoxanthin. Ang mga ito ay mga sangkap na maaaring neutralisahin ang mga free radicals na pumipigil sa kanila na makapinsala sa iyong mga selula. Bukod dito, pinoprotektahan din ng mga antioxidant na ito ang balat laban sa pinsala ng araw, binabawasan ang panganib ng kanser at mga sakit sa mata, at kilala rin ito sa pangalawang benepisyo, ang pagprotekta sa paningin. Ang paghina ng paningin habang tumatanda ay karaniwan. Ang kalabasa ay isang pagkaing mayaman sa sustansya na nauugnay sa pagprotekta sa paningin habang ikaw ay tumatanda. Ang kakulangan sa vitamin A ay isang napakapangkaraniwang sanhi ng pagkabulag at ang kalabasa ay may mataas na antas ng beta-carotene na nagbibigay sa katawan ng vitamin A. Ang kalabasa ay isa rin sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng lutein at zeaxanthin. Ang dalawang compound na ito ay nauugnay sa mas mababang panganib ng age-related macular degeneration at katarata. Bukod pa rito, ang kalabasa ay mayaman sa vitamin C at E na gumaganap bilang antioxidants na pumipigil sa mga free radicals na makapinsala sa mga selula ng mata. Ang pangatlong benepisyo ng kalabasa sa kalusugan ay ang pagiging mabuti para sa puso. Ang kalabasa ay naglalaman ng maraming sustansya na maaaring mapabuti ang kalusugan ng iyong puso, kabilang ang potassium, vitamin C, at mataas na fiber.
Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga taong may mataas na antas ng potassium ay karaniwang may mas mababang presyon ng dugo at mas mababang panganib ng stroke. Ito ay dalawang salik na nagdudulot ng panganib sa sakit sa puso. Ang kalabasa ay mayaman sa antioxidants na pumipigil sa masamang LDL cholesterol mula sa proseso ng oxidation. Kapag ang masamang LDL cholesterol ay na-oxidize, maaari itong mamuo sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ito ay maaaring makitid sa iyong mga daluyan ng dugo at magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang ikaapat na benepisyo ng kalabasa sa kalusugan ay ang paglaban sa diabetes. Ang mga plant compound sa kalabasa ay maaaring makatulong sa iyo na maabsorb ang glucose sa mga tissue at bituka, pati na rin sa pagbalanse ng antas ng glucose sa atay. Ang kalabasa ay nauugnay sa kakayahang bawasan ang panganib ng type 2 diabetes at isa ito sa mga prutas na tumutulong na mabawasan ang panganib ng kanser. Ang kanser ay isang seryosong sakit na may abnormal na pagdami ng mga selula. Ang mga selula ng kanser ay lumilikha ng mga free radicals upang matulungan silang dumami ng mabilis. Ang kalabasa ay mayaman sa carotenoids na mga compound na maaaring gumana bilang antioxidants. Nakakatulong ito na neutralisahin ang mga free radicals na maaaring protektahan ang iyong katawan laban sa ilang uri ng kanser. At kilala rin ito sa epekto nitong nagpapalakas ng immune system dahil ang kalabasa ay naglalaman ng maraming sustansya tulad ng mataas na antas ng beta-carotene, isang sangkap na maaring i-convert ng katawan sa vitamin A. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na ang mataas na antas ng vitamin A ay maaaring makatulong na palakasin ang iyong immune system at labanan ang mga impeksyon. Sa kabilang banda, ang mga taong may kakulangan sa vitamin A ay may mas mahinang immune system. Ang kalabasa ay mayaman din sa vitamin C na napatunayang nagpapataas ng produksyon ng mga white blood cells na tumutulong sa mga immune cells na gumana ng mas epektibo at nagpapabilis ng paggaling ng mga sugat. At ito na ang kabuuang kalabasa na mayroon ako. Ilalagay ko ang lahat sa steamer at steam sa loob ng 6 na minuto. Ang pag-steam ng kalabasa ay nakakatulong na mapanatili ang pinakamaraming plant nutrients. Habang naghihintay, ihahanda ko ang pangalawang sangkap, ang bawang. Alam mo ba, ang bawang ay kilala sa kakayahang mag-filter ng mga lason sa dugo. Sabi ng mga eksperto, ang bawang ay naglalaman ng isang kemikal na tinatawag na allicin. Ang sangkap na ito ay tumutulong sa ating katawan na alisin ang mga nakalalasong sangkap habang pinapalakas din ang mga white blood cells. Bukod pa rito, ang alisin ay tumutulong din na alisin ang nikotina upang linisin ang dugo at ang respiratory system. At kilala rin ito sa kakayahang magpababa ng presyon ng dugo. Pagdating sa benepisyong ito, hindi natin malilimutan ang papel nito sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga aktibong sangkap sa bawang ay may kakayahang magpababa ng presyon ng dugo na halos katulad ng mga espesyal na gamot na ginagamit sa paggamot ng alta presyon. Partikular na ang alisin sa bawang ang gumaganap ng mahalagang papel na ito. Kaya, kung gusto mong gamutin ang alta presyon, ang pagkain ng bawang araw-araw ay isang napaka-epektibong paraan. At ito na ang kabuuang bawang na mayroon ako. Ilalagay ko muna ito sa isang tabi. Narito ang ilang pampalasa para sa ulam na ito. Ngayon, maghanda ng isang malaking kawali at lagyan ng mantika. Ilagay ang lahat ng inihandang bawang at igisa hanggang maging mabango. Matapos maging golden brown ang bawang, ilagay ang lahat ng pampalasa at haluin ng mabuti hanggang matunaw. Pagkatapos, ay ilagay ang kalabasa at haluin ng 30 segundo at idagdag ang sibuyas na mura. Haluin pa ng 30 segundo at patayin ang apoy. Ngayon, ilagay na natin ang ulam na ito sa isang plato. Ito ay isa sa mga pagkaing mayaman sa fiber. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na fiber intake ay 1/5 hanggang 30 gramo. Pinapabagal ng fiber ang rate ng pagsipsip ng asukal sa dugo at nagtataguyod ng regular na pagdumi at mas maayos na panunaw. Bukod pa rito, ang mga benepisyo ng kalabasa
ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng cancer sa colon. Dahil sa mataas na antas ng bitamina, mineral at antioxidants, ang ulam na ito ay maaaring makatulong na palakasin ang iyong immune system, protektahan ang iyong paningin, bawasan ang panganib ng ilang uri ng cancer, at palakasin ang kalusugan ng puso at balat. Isama ang kalabasa sa iyong dieta upang makuha ang mga benepisyo sa kalusugan na hatid ng pagkaing ito. Bagamat maraming benepisyo sa kalusugan, dapat ka lamang kumain ng kalabasa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ano sa tingin mo ang ulam na ito? Paano mo karaniwang ginagamit ang kalabasa? Iwanan ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba para malaman ng lahat. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, maaari ka ring magpadala ng regalo sa production team ng 1 tasa ng kape gamit ang super thanks button na hugis puso sa ilalim ng screen. Ang pangatlong gulay na hindi mo dapat palampasin sa iyong lingguhang menu ay ang kutsay o chives. Ang kutsay ay isa sa mga gulay na mayaman sa vitamin A. Ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin K na napakahalaga para sa pagsuporta sa mga enzyme, pagtataguyod ng paglaki ng selula, pagpigil sa osteoporosis, pagpapalinaw ng mata, pag-detox ng atay, at pag-iwas sa cancer. Ang unang sangkap na kailangan ko para sa recipe ngayon ay dahon ng kutsay, isang bigkis ng dahon ng kutsay na tulad nito. Ang halamang ito ay matagal nang itinatanim para sa pagluluto at bilang sangkap sa mga halamang gamot. Pinatunayan na rin ng modernong medisina ang mga epekto ng kutsay na nagmumula sa napakaraming nutrisyon nito, kabilang ang B vitamins, vitamin K, at mga mineral tulad ng copper, iron, manganese, calcium, riboflavin, at iba pa, kasama ang serya ng mahahalagang plant-based compounds. Ang unang epekto na dapat banggitin dito ay ang pagpapabuti ng paningin at pagpapalusog ng mata. Ang dahon ng kutsay ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na mga mata. Ang dahilan ay simple, dahil ang gulay na ito ay may mataas na antas ng vitamin A. Ang compound na ito ay gumaganap bilang isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga mata laban sa mga impeksyon dulot ng bakterya o virus. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang sangkap na ito sa pagbuo ng retinal pigments na tumutulong sa pag-regulate at pagsuporta sa paningin sa mababang liwanag. Naglalaman din ang kutsay ng 2 sangkap na lutein at zeaxanthin. Ang mga sustansyang ito ay maaaring epektibong maiwasan ang panganib ng macular degeneration. Ang pangalawang epekto na dapat banggitin ay ang pagiging mabuti para sa buto. Bagamat manipis, ang mga epekto ng dahon ng kutsay ay hindi dapat maliitin, lalo na ang kakayahang itaguyod ang pag-unlad ng buto. Ito ay dahil sa mataas na antas ng calcium at magnesium na kailangan para sa proseso ng pagbuo ng buto at pagtiyak na malusog ang mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng vitamin K ay parang pandikit na tumutulong sa calcium na kumapit ng mas mahigpit sa mga buto, kaya ang mga buto ay may sapat na materyales upang lumago. Ang pangatlong epekto na kailangan nating banggitin sa gulay na ito ay ang pagpapabuti ng pag-iisip. Ang dahon ng kutsay ay isang mahusay na mapagkukunan ng B vitamins, kabilang ang folate, ang natural na anyo ng vitamin B9. Ang sustansyang ito ay kilala sa papel nito sa pagpapabuti ng kakayahang mag-isip. Ngayon, hugasan natin ng mabuti ang mga dahon ng kutsay, at ito rin ay isa sa mga pagkaing tumutulong sa pag-detox ng atay. Ang atay ay itinuturing na panangga ng katawan laban sa pagpasok ng mga lason sa pamamagitan ng digestive tract, at kasabay nito, responsable ito sa pag-alis ng mga dumi na produkto ng metabolismo. Alinsunod dito, isa sa mga natatanging benepisyo ng dahon ng kutsay ay ang pagtataguyod ng aktibidad ng atay na nagpapabilis sa proseso ng pag-aalis ng lason. Nagbibigay din ang kutsay ng mahusay na pinagkukunan ng vitamin A at C na tumutulong sa pag-alis ng mga mapanganib na free radicals at pagpapalakas ng resistensya. Tinitiyak din ng mga sustansyang tulad nito na mayroon tayong malakas na resistensya laban sa mga pagbabago sa panahon.
Matapos mong hugasan, patuyuin itong mabuti bago hiwain. At matapos kong patuyuin ang kutsay, hihiwain ko ito sa mga piraso na 3 hanggang 4 centimeter ang haba, depende sa gusto ng iyong pamilya. At ang ikalimang epekto na dapat banggitin ay ang kakayahang kontrolin ang pamamaga. Ang kutsay ay naglalaman ng maraming plant-based compounds. Ang kapansin-pansin ay karamihan sa mga sangkap na ito ay nag-aambag sa anti-inflammatory effect ng dahon ng kutsay, kaya't nakakatulong na pabilisin ang proseso ng paggaling ng anumang pinsala na maaaring mayroon ka. At napakabuti rin nito para sa digestive system. Ang benepisyo ng dahon ng kutsay para sa digestive system ay pangunahing nakabatay sa kakayahan nitong tulungan ang katawan na alisin ang mga mapanganib na bakterya sa bituka na humahadlang sa proseso ng panunaw. Ayon sa mga eksperto, kayang alisin ng kutsay ang hindi bababa sa 30 strain ng salmonella, isa sa mga sanhi ng panghihina ng bituka. Ipinapakita rin ng ibang ebidensya na ang kutsay ay may epekto sa pagbabawas ng pagkakabag at pagpapakalma sa iritasyon ng tiyan. At ito na ang kabuuang kutsay na mayroon ako. Ilalagay ko muna ito sa isang tabi. Ngayon, kakailanganin kong maghanda ng isang buong bawang, mga 30 gramo. Ang bawang ay isa sa mga pinakamahusay na halamang gamot para sa trangkaso. Ang alisin sa bawang ay isa sa mga pinakaepektibong sangkap laban sa trangkaso dahil sa malakas nitong antiseptic properties. Ang pagkain ng bawang kapag may trangkaso ay makakatulong na palakasin ang iyong immune system. Ang bawang ay may mainit na katangian na kayang alisin ang lamig at halumigmig at alisin ang mga sanhi ng ubo. Dahil dito, ang ugali ng pagkain ng hilaw na bawang araw-araw ay makakatulong na bawasan ang ubo at mas mabilis na makabawi sa kalusugan. Hindi lang iyon, isa rin ito sa mga pagkaing tumutulong na mag-filter ng mga lason sa dugo. Sabi rin ng mga eksperto, ang bawang ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na alisin. Ang sangkap na ito ay tumutulong sa iyong katawan na alisin ang mga nakalalasong sangkap habang pinapalakas din ang mga white blood cells. Bukod pa rito, tinutulungan ka rin ng alisin na alisin ang nikotina upang linisin ang dugo at ang respiratory system. At ito ay isa sa mga pagkaing tumutulong sa iyo na magpababa ng presyon ng dugo. Ang mga aktibong sangkap sa bawang ay may kakayahang magpababa ng presyon ng dugo katulad ng ibang espesyal na gamot. Ang pagkain ng hilaw na bawang araw-araw ay isa sa mga pinakasimple at napaka-epektibong paraan upang gamutin ang alta presyon. At napakamura pa, at ito rin ay isa sa mga pagkaing tumutulong na maiwasan ang mga sakit sa puso. Ang bawang ay may kakayahang magpababa ng LDL cholesterol o masamang kolesterol ng 10 hanggang 15%. Ito ay isang malaking numero at ang bawang ay mayroon ding mga katangiang anti-clotting, kaya binabawasan nito ang panganib ng atake sa puso, cerebral hemorrhage at iba pang mga sintomas na may napakagandang epekto. Nakakatulong din itong maiwasan ang sakit na Alzheimer's. Ang mga sustansya sa bawang ay tumutulong na protektahan ang mga selula ng utak laban sa pagtanda, binabawasan ang kolesterol, at pinapababa ang presyon ng dugo. Kaya, ang pagkain ng hilaw na bawang araw-araw ay maaaring maiwasan ang mga sakit sa nerbiyos na nauugnay sa edad tulad ng Alzheimer's disease. At ito na ang kabuuang bawang na mayroon ako. Ilalagay ko muna ito sa isang tabi. Ngayon, kakailanganin kong maghanda ng 5 gramo ng chili powder. Kung wala ka nito, maaari ka ring gumamit ng sariwang sili. Ayon sa ulat mula sa American Heart Association, ang pagdaragdag ng sili sa iyong dieta ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng kamatayan mula sa kanser o sakit sa puso at pahabain ang buhay. Ikinumpara sa ulat ang mga talaan ng kalusugan at dieta ng higit sa 6,000 katao sa US, Italy, China at Iran. Ang mga kalahok ay inuri ayon sa kanilang dieta, regular, bihira, at hindi kailanman kumakain ng sili. Ipinakita sa pagsusuri na ang mga kumakain ng sili ay maaaring magkaroon ng 26% na pagbaba sa mortality rate.
dahil sa sakit sa puso, 23% na pagbaba sa mortality rate dahil sa cancer, at 25% na pagbaba sa mortality rate mula sa iba pang sanhi. At ipinakita rin sa isa pang pag-aaral na ang mga taong kumakain ng sili nang hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo sa loob ng 8 taon ay may mas mababang mortality rate kumpara sa mga bihirang o hindi kailanman kumakain ng sili. 5 gramo ng chili powder at ngayon maghanda ng 200 ml ng apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay makakatulong na mas maayos ang fermentation ng ulam na ito. 20 gramo ng asukal, 2 gramo ng asin. Ngayon, ilagay ang lahat ng sangkap sa isang blender at i-blend hanggang maging pino. Ilagay ang lahat ng inihandang sangkap, haluing mabuti, at i-ferment ng 24 na oras bago gamitin. Ang halo na ito ay nakakatulong na palakasin ang iyong mga buto dahil naglalaman ito ng maraming sustansya na kapakipakinabang para sa buto, tulad ng zinc, manganese, vitamin B6, at vitamin C. Ang ugali ng pagkain ng halo na ito araw-araw ay nakakatulong din na pabagalin ang proseso ng osteoporosis sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagpapataas ng hormone na estrogen dahil ang mababang antas ng estrogen ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng density ng buto na nagdudulot ng panganib ng osteoporosis. Kaya, idagdag agad ang recipe na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Nakakatulong din itong maiwasan ang cancer. Ipinapakita sa ilang pag-aaral ang ugnayan kapag pinagsama mo ang bawang, kutsay, at sili araw-araw sa kakayahang labanan ang cancer sa tiyan at colorectal. Ang alisin compound sa bawang, kutsay, at sili ay tumutulong na pabagalin o itigil ang paglaki ng mga selula ng cancer sa katawan. Ang ulam na ito ay maaari mong kainin araw-araw nang walang takot sa anumang side effects. Gayunpaman, huwag kumain ng higit sa 50 gramo bawat araw. Ito ang mga paraan ng paggamit ng kutsay at ang mga epekto nito sa kalusugan. Madalas ka bang gumamit ng gulay na ito? Kung hindi pa, idagdag mo na ito sa iyong dieta. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay at kaibigan upang sama-samang mapangalagaan ang kalusugan ng pamilya.